Hello mga ka-autos, so ngayon ay mag-install tayo ng ating smart hub dito po sa location na ito. Ayan ito. So mag-umpisa tayo na ilagay muna ang ating shelf. Hello mga ka-autos, so naglipat tayo ng location ng ating smart home display. So dito natin siya ilalagay. Since doon kasi nakapwesto ang ating ang shura ng ating client. So mas prefer na dito na lang ilagay. Okay, so okay lang rin kasi ipasok naman ng pinto, maririnig naman siya. Okay. So madedetect naman ng mic ang boses ng ating owner. So okay lang rin dito sa location. So ito ang ating gagamitin shelf na patungan ng ating smart display. So floating shelf siya na para wala ka makikitang brace at mas malinis siya tignan. Okay, so unwrap na natin. So mga ka-auto, ito ilalagay natin na screw para sa ating floating shelf. Ayan. Kailangan muna natin ng torx syempre para hindi mapudpud ang ating screw over time. Papasok natin muna. And ito yung mag-hold sa ating floating shelf. I-drill na natin mga ka-auto ang ating screw. So yun mga ka-auto, na-install na natin ang ating floating shelf. So dito natin ilalagay yung ating smart home display. Susunod naman na natin ang ating wirings. So nalagay tayo ng moldings yan para malinis siyang tignan. Okay? Hello mga ka-auto. So ang bait ng ating owner, so merong libreng pakain. So pinalunch tayo dito sa kanila. Yan, napakasarap ng ating ulam. Tilapia at sitaw na gulay. Yan, so yun yung maganda na pag nasertehan natin ang mga mababait na mga owner or client. So may libreng food, pakain, and napakasarap ng ulam. Napaka-generous nila. So yan. Ayan, kaya muna tayo mga ka-auto. Meron pa tayong saging. Yan. Saging. Okay. So kaya muna tayo mga ka-auto. And work ulit mamaya. Yung mga ka-auto, so mag-start na po tayo sa ating wiring. Dito po natin lalagyan natin molding para malinis po siyang tignan papunta dito sa ating power outlet. Yung mga ka-auto, so ngayon magkakat na tayo ng ating moldings. Mga ka-auto, so tool na ang ating first segment. Ngayon ay umpisa naman natin ang ating second segment. Yan mga ka-auto, so nakaposisyon na ng ating smart home display. Ilalatag na lang natin ang wiring. Ayusin na lang natin yung pagkakalagay sa ating moldings.
So ayan mga ka-auto, tapos ng ating installation ng ating smart home display. So kung papansin nyo, ayan, pantay ang pagkakalagay ng ating floating shelf and wala kayong makikitang brackets dyan para malinis siyang tignan. At the same time, ang ating mga plastic molding is nakalatag na rin po. No? Maganda nitis nakatera na siya sa ating wall paint na kulay white din. Yan. And nakamount na rin siya sa ating power outlet. So marami pong function ng ating smart display hub. So kaya niya mag-play ng music. Hey Google, play music. Playing on YouTube Music. Yan, so ayan po mga ka-auto, mag-load lang siya. So depende siya dun sa speed din ng ating internet. Ano? Yan. Okay? So voice command lang, pwede ka mag-play ng music. And a lot of other things, pwede mag-play ng news, mag-compute, etc. Hey Google, stop. Hey Google, stop. Yan, pwede nyo rin po siyang pag-computein, pwede kayong magtanong about the weather, about the latest current events. Pwede rin pong mag-play ng stopwatch, mag-set ng timer, set ng reminder, and a lot of other things. Na. So yung kagandahan na merong isang smart display hub na very versatile siya. And yan. Meron din siyang built-in speaker. So malakas ang kanyang sounds, lalo na pag sa music. No? Yan. And malakas rin po ang sagap nito, yung kanyang mic. No? So, basta tahimik ang iyong area, kahit na malaking area pa siya, maririnig ka niya. Okay? So, yun ang ating Smart Display Hub. So, yan po ang complete installation ng ating Smart Display Hub from Home Automated PH. And if interested po is mag-comment lang po kayo sa ating video or contact nyo po kami dun sa number na naka-flash po dito. May reach us also on our Facebook page. And we'll be glad to answer all your questions po and any technical support that we can give. So that's it for now mga ka-auto. Bye! We are Home Automated PH. Follow us on Facebook.